For today's video nga po ay mag-vlog tayo. So hindi ko alam kung saan titingin, dito o dito. Syempre parang dito sa camera. So yun yan, no. Wala po sana kaming kuryente ngayon kasi it's putol day. So naputulan kami. Kasama kami sa naputulan. Dahil 4 na buwan na, ay 3 buwan pala. 3 buwan pong bill ang hindi nabayaran. So dahil nga, so kinakabit ko dito para hindi mahirap. So, 3 bill na nga no, ang hindi nabayaran. So, dahil nga nagkasakit yung mother ko, kaya hindi siya nabayaran agad. Kaya nga, umabot na sa putol. So, kahit anong pakiusap namin dun sa nagputol na Meralco, eh hindi sila umayag. Kahit nagmakaawa na yung nanay ko, hinabol-habol pa sila. Na sana huwag mo nang putulin kasi mainit nga, may 2 baby kami. So, hindi daw pwede. Dahil due date na nga daw ng pagputol or ngayong date daw talaga is putol na yung kuryente namin, tatanggalin na yung kwentador. So kahit anong pilit namin, inantay pa namin sila matapos dun sa pagputol dun sa iba para lang pakiusapan kasi bayad na sana kami ng 2 buwan. Ngayong araw na to, kanina umalis si mama na bayaran na yung 2 buwan. Kaso nga lang, saktong-sakto, pagdating ni mama dito sa bahay, eh andyan na pala yung mamumutol. Hindi pa nga nakakaupo si mama. Andyan na yung mamumutol. So, biglang namatay yung kuryente. Pagdating ni mama, so napasigaw ako. Sabi ko, ma, wala na kuryente. So, nagpandalas yung mother ko, lumabas para pigilan yung nagputol. Kaso nga, natanggal na nila yung pintador. So, hindi napigilan. Kaya nagmakaawa na lang yung mother ko. Nagmakaawa na lang yung mother ko na kung pwede na, ay huwag mo nang putulin. Tapos, naawa ko sa mother ko. Nagmakaawa na lang ako. Sinama ko yung anak, karga-karga ko. Nagmakaawa ko na sana huwag muna. Dahil may 2 baby kami. Sobrang init ng panahon. Mga alas 4 kasi siya pinutol or tinanggal yung pintador namin. So, nagmakaawa kami. Kaso, hindi nga daw pwede. Dahil trabaho daw nila yun. Baka naman daw sila naman yung mapahamak kapag binalik nila yung pintador namin. Tsaka unfair naman daw sa iba na naputulan or natanggalan din ng pintador. Tapos yung amin, iibabalik. So, doon naman ako natauan. So, unfair na naman yun. So, wala naman. Konting sama lang naman. Kasi, syempre, nangyari lang naman itong ganito. Kawa na nagkasakit yung nanay ko. Kaya, hindi namin na-update ng bayad yung mga buwan-buwan yung kuryente namin. So, yun nga. Grabe yung buhay ngayon namin. Sunod-sunod yung problema tungkol sa pera. Kasi, sobrang laki ng bill namin. Sa 3 buwan is 23,000. O, 23,000 parang mansyon, di ba? Malit na naman yung bahay namin. Pero meron kami aircon, kaso po, hindi po namin ginagamit ngayon kasi hindi namin ginagamit gawa ng sobrang laki nga po ng kuryente. So, ilang buwan na kami hindi nag-aircon, tignan na namin yung init, nag-electric pa na lang kami. Tapos, ang ginawa namin yung isang gabi, 2 kwarto. So, ako, lumipat na lang ako sa ate ko, nagsama na lang kami sa isang kwarto para tipid sa electric fan. Bali, para isang electric fan na lang magagamit. So, ganun yung pag-a-adjust, no? Tapos, after pa nito ng kuryente, may bayarin pa kami tubig. Nakakahalaga ng 5,000. Nasa 4,949 na gano'n. So, halos 5,000 na rin siya. So, natambak na rin yun. Hindi rin namin na-update ng bayad. So, kaya lumaki ng gano'n. Kaya, grabe talaga. Sinusubo kami ng pagsubok ngayon sa pera. Tapos, yung pinambayad pa namin sa kuryente, inutang pa ng mother ko. Inutang niya sa Bombay. 2 Bombay ang pinagkautangan niya para lang mabayaran yung kuryente namin. So, dahil ang negosyo ng nanay ko is nagkakarne, nagtitinda ng karne, yung dapat mapupunta sa tindahan, napunta na lang sa kuryente. So, nangangalib naman yung tindahan namin kasi wala na halos tinda. Konti na lang yung mga tindahan, halos karne lang talaga. Wala na yung iba dati na, dito lang dati na meron mga ibang tinda like chichirya, gulay, iba't ibang gulay. So ngayon wala na talaga, sarado na yung pagdila ng gulayan dati, ngayon ay sarado na. So grabe yung pagsubok na naranasan namin ngayon. Hindi naman sa grabe kumpara sa iba, pero
sa usual na nangyayari sa buhay namin, eh ngayon lang kami nakaranas ng ganito ka cases. So, masakit para sa akin kasi wala akong matulong, kasi wala naman ako sa trabaho, nandito lang ako sa bahay, alaga ng anak ko at saka lang ko. Yun nga, kaya hindi mo maalis sa sarili mo na ganun mo, masasakta ka sa mga nangyayari, tapos wala kang magagawa. Lalo na yung nandito na ayaw ko kasi kagaling lang sa sakit, pero wala na agad yung stress, diba? Grabe mo. Pero okay lang yan. Alam ko, yung mga nangyayari ko is pagsubok lang. Pagsubok lang po. Lahat tayo nakakaranas ng ganito. Iba't ibang sitwasyon lang. Pero lahat tayo nakakaranas ng ganitong pakiramdam. So, kaya nila, kaya rin mga kaya ko rin. Siyempre, kakayanin din namin ito. Yun ba yung bigas na binili ko? So, yun nga, para sa mga viewers ko dyan na nanonood, pag basta-basta sumuko sa buhay, kaya habang may buhay, may pag-asa. Ganun. So, ang gagawin ko ngayon pala ay magsasain na. At isa pa, kaya pala malaki yung kuryente namin. Kung magtataka, bakit ganyan? 23,000, diba? Dahil nga po meron kaming kamag-anak, kapatid ng nanay ko na single mother siya, dalawang anak. Sa amin nakakabit ng kuryente nila. So, hindi sila nakakabayad ng kuryente. So, parang sinulo lahat ni mama na siya ang nagbayad. Siya nagbayad. Tapos yung isang kapatid din ni mama, sa amin din nakakabit. Hindi rin nakakabayad ng update or buwan-buwan kasi nga hirap din sa buhay. Ang negosyo ay isda. So, minsan lang, minsan matungal, ganun. Hindi kinakaya yung gasto. So, ang nangyayari sa amin lahat nagkabit, pati lola ko. Siyempre, bibi na yung lola ko kahit hindi na siya talagang pwede. So, yun. Kaya ganun kalaki yung kuryente namin. Pero wala akong magawa, kundi ganun na lang. Sarili mo kasi, kung sisingilin mo sila, wala talaga silang maibayad. So, nakakaawa naman kapag tinanggalan ng kuryente. Siyempre, lalo na ito, sobrang init. Or kasi sobrang init, tapos tatanggalan mo pa ng kuryente, diba? Tapos syempre nakakamisensya naman yun. Kami may kuryente, sila wala. Nakakaawa. Kaya hindi talaga matiis ni mama na wala rin sila. Kaya kami nagka-kuryente ngayon kasi nakikabit kami dun sa bansong kapatid ng nanay ko. Oo, nakikabit kami. Tapos yung tita ko nga na may tatlong anak ng single mother, pinagkabit na lang din ni mama, tapos siya na lang doon magbabayad. Ang mangyayari, yung bill ng bunsong kapatid ng nanay ko, 1,300. So, ang madalagdag doon, yung babayaran namin. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi wala na kami. Wala na kami tinta doon. Natanggal na. So, nakikabit na lang kami. Kung sasabihin nyo na bakit parang marangya para sa iba, dati kasi hindi naman kasi ganito, ayun lang nangyari talaga. Pero sa totoo lang, yung negosyo ng mother ko is galing lang sa utang, parang umiikot lang sa utang. Walang matitinda kapag hindi maungutang, ganun ang nangyayari. Ganun po yung ikot ng buhay namin. Kakatinda lang yung tindahan namin kapag nangutang. So, yun na, kaya ginagawa ko to, nag-YouTube ako. Sa ibang platform, sumasali-sali na lang din ako, magpapakasakali. Na sana, baka dito kami aawin sa hirap ng sitwasyon. Lalo yung mga talaga kasi sa ibang platform, nag-apply din ako sa TikTok, Facebook, at dito. So, sinabay-sabay ko. Kaso wala pa hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pang na-monetize. Wala pang na-monetize.
monetize kasi syempre ako dito sa YouTube natagal ako nag-start dito kasi natigil ko kasi nga sobrang busy lalo na yung napasat yung nanay ko, hindi ko mapagsabay-sabay yung TikTok, YouTube at Facebook. So itinira ko yung Facebook kaso hanggang ngayon wala pa din, wala pa rin sa akin, hindi pa ako monetize. So mag-aantay na lang talaga. Hindi ako suko doon, hindi ako suko dito. Kung nagpatuloy ko yung YouTube ko, baka sakali, dito pala ako mag-success. So, diba, baka dito pala sa YouTube. So, tinuloy ko siya. Mas madalas ako nag-upload ng shorts kasi madali lang, one short lang siya, pero mga long form videos is ito lang talaga. Meron ako madalawang long form pero hindi ganun kaganda. Itong video ko na to is sharing lang sa mga nararamdaman ko. Nakakagaan din ang feeling kahit pa paano ang nag-share, ang ilabas, ang kwento lang. Wala rin kasi mga ikwento, mapagkakwento. So, parang nangyari diary ko na sa YouTube. So, kaya pala art look yung YouTube name ko or YouTube channel ko because nagsimula po ako sa art or drawing. Yung naipili kong niche is drawing dito, kaya art look. So, balak ko siyang baguhin. Gusto ko na lang, journey. Diba? Journey ng buhay namin. As crisis. Comment naman kung anong magandang pangalan ng channel. Yung ang i-content mo ay journey mo. Yung sinusubukan ang pagsubok, tapos tumutulong pa rin si mama sa ibang tao. Nakakatuwa rin talaga si mama. Kahit na gipit na tulong pa rin siya sa mga kapatid niya, hindi na namin nasisi kasi wala, mabuting tao talaga yung mother ko. So, kahit naghihirapan na siya, tulong pa rin siya. Meron na sa iniinda ngayon sa nanay ko na pa na finding siya na may diabetes. Opo, may diabetes po yung nanay ko. So, namayat siya ng sobrang payat, as in payat, butot balat. So, medyo kumukaiwal na siya na ngayon. Nagpapagaling na nga siya. Papagaling tapos biglang na-stress dahil sa kuryente. Kasalanan din naman namin. Pero, sana dumating yung araw dito sa Pilipinas, ilibre na lang nila yung kuryente. Dahil yun lang talagang isa sa mga nagpapahirap ngayon sa mga Pilipino, kuryente. Sobrang mahal. Diba? Dito sa Pilipinas, hindi mo deserve mag-aircon ng magdamag. Siguro sa mga mayayaman, deserve nila yun. Pero yung mga mahihirap, hindi mo deserve. So sana dumating yung araw na kahit mahirap pwede mag-aircon. So yun lang, medyo mahaba na ata tong video ko sa sharing ng pagtanggal ng kwentagar namin. Salamat sa pakikinig nyo. Nakakagaan ng loob. Sana mag-subscribe kayo dahil isang malaking tulong po ito sa akin. Opo. Maraming salamat na agad sa mag-subscribe ng channel ko. At sana manood ulit kayo sa mga videos ko kahit mapalungkot at masaya man yan. Dahil kayo lang ang tanging mapagsesyaran ko talaga ng kwento ng buhay ko. Thank you sa mga nanonood dyan. At please subscribe. At sana sa susunod na video ko ay manood ka rin kayo. Ang halitin na